traitor. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng simbahan ay tila naging lason sa aking pandinig. Habang lapnos ang aking mga kamay sa pagluluto ng bibingka para sa dangal ng aking yumaong ama, sa loob ng mansyong yon, ang aking asawa at biyenan ay nagdiriwang. Patay na ang matanda, Leandro. Ang asawa mo na lang ang susunod. Isang tila bangungot na katotohanan. Ako si Wenceslao, at ito ang simula ng aking pagbangon mula sa libingan ng kanilang mga kasinungalingan. Bakit nila nagawa ito sa amin? Siguraduhin mo lang na hindi na magigising ang matandang yon, Leandro. At kapag nakuha na natin ang lagda ni Wenceslao, sa lahat ng dokumento, kailangang sumunod na rin siya sa hukay ng kanyang ama. Ang tinig na yon ni Doña Caridad ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi, malamig at walang bahid ng anumang pagsisisi. Sa labas ng pinto ng beranda, nanginginig ang mga daliri ni Wenceslao habang mahigpit na nakahawak sa plastik ng mainit pang bibingka. Ang mga kamay na ito, na ilang oras na binabaka ang nagbabagang init ng uling at ang hapdi ng tumatalsik na mantikilya, ay tila nawalan ng lahat ng lakas. Kanina lamang, sa harap ng simbahan ng San Guillermo, sa gitna ng hagupit ng ulan sa Pampanga, tiniis niya ang bawat tusok ng ginaw sa kanyang balat para lamang makapagbenta ng sapat na halaga. Sa bawat pagbalot niya ng bibingka sa dahon ng saging, ang mukha ng kanyang yumaong ama na si Rafael ang kanyang iniisip. Nais niyang mabigyan ito ng pinakamarangal na libing, isang huling pagpupugay mula sa isang anak na walang ibang yaman kundi ang kanyang pagsisikap. Ngunit ang bawat patak ng pawis na humalo sa ulan ay tila naging walang silbi sa harap ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang kanyang asawa, si Leandro, ang lalaking pinangakuan siyang aalagaan sa hirap at ginhawa, ay sumagot sa kanyang ina sa tonong tila wala lang sa kanya ang buhay ng tao. "Huwag kang mag-alala, Mama. I already handled the paperwork." Madaling gawa ng aksidente ang isang babaeng tulad ni Wency na masyadong nagtitiwala. After everything she's done, she's still too naive to see what's coming. Konting tiis na lang, at sa atin na ang lahat ng lupain at ang syonggo ng mga Villarama. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Wenceslao. Ang lalamunan niya ay nanuyo at tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Leandro ay naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa bitbit na supot. Ang mga mainit na bibingka na binalot niya ng may pagmamahal at pag-asa para sa kanyang asawa at biyenan ay tuluyang bumagsak at humalik sa maruming sahig. Ang mga ito ay nabahira ng putik at nabasa ng tubig ulan na tumatagas mula sa kanyang sip-sip bahang kapote. Hindi niya nararamdaman ang lamig ng hangin na humahampas sa kanyang basang katawan, kundi ang apoy ng pagkakanulo na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Ang mansyong Fajardo na dati ay itinuturing niyang kanlungan mula sa kahirapan ay biglang naging isang madilim at mapanganib na piitan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon na siya ay tuluyang ilibing sa limot. Nanatili siyang nakatayo doon, isang anino sa ilalim ng dilim, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bibingkang nagkalat sa sahig, mga simbolo ng kanyang nasirang tiwala at tapat na pag-ibig. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan na tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ay siya palang naghahanda ng iyong sariling libingan? Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng dining room ay hindi nagdala ng init, kundi isang nakakasakal na bigat na tila unti-unting pumapatay sa hangin sa loob ng mansyon. Sa kabila ng marangyang hapag na puno ng masasarap na pagkain, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ang namamayani.
Isang tunog na tila nagpapaalala kay Wenceslao ng bawat segundong lumilipas sa piling ng mga mamamatay tao. Dahan-dahang itinaas ni Doña Caridad ang kanyang tasa ng kape. Ang bawat kilos niya ay puno ng pekeng grasya na naging kabahagi na ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang mga kamay ni Wency na puno ng paso at sugat mula sa pagluluto ng bibingka kagabi. Hija, tignan mo nga ang sarili mo. Masyado mo nang pinapahiya ang pamilya Fajardo sa ginagawa mong pagtitinda sa labas ng simbahan. People are starting to whisper, baka isipin nila ay pinababayaan ka namin. Isang malaking utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin dito sa kabila ng iyong pinagmulan. Kaya huwag mo naman kaming bigyan ng dahilan para ikahiya ka. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa sugatang puso ni Wency. Gusto niyang isigaw na ang perang kinikita niya ang bumubuhay sa kanyang dangal, habang ang perang kinamkam nila ay nabahira ng dugo ng kanyang ama. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinggan habang pilit na nilulunok ang pagkaing tila naging abo sa kanyang bibig. Nararamdaman niya ang titig ni Leandro mula sa kabilang dulo ng mesa. Inabot ng kanyang asawa ang kanyang kamay. Ang haplos nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay tila naging malamig na balat ng ahas na gumagapang sa kanyang balat. Love, stop this nonsense. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Look at your hands, they're ruined. Hayaan mo na akong mag-asikaso ng lahat para sa inyo ni Papa Rafael. I only want what's best for you, Wency. Please do this for me and for our family's peace of mind. Pinilit ni Wency na huwag bawiin ang kanyang kamay sa kabila ng matinding pandidiri na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa halip, tumango siya ng bahagya. Isang kilos na tila pagtanggap, ngunit sa loob niya ay isang panunumpa ng paglaban. Pagkatapos ng almusal, nagtungo siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha, pinagmamasdan ang bawat guhit ng pagod at sakit sa kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng katahimikan, sinimulan niyang hubugin ang kanyang mukha sa isang matamis at inosenteng ngiti. Isang maskara na kakailanganin niya para mabuhay sa loob ng rehas na kristal na ito. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang boses ni Leandro mula sa kabilang kwarto. Tila may kausap sa telepono. Ano? Paanong nawala ang mga kargamento ng kahoy? Siguraduhin ninyong hindi malalaman ni Isandro ang tungkol sa bodega sa Pampanga. Ayusin niyo yan bago pa lumala ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging maalalahanin at mapagmahal na asawa sa isang kisap mata. May hawak siyang ilang piraso ng papel na tila walang laman, isang blankong dokumento na may puwang para sa isang lagda. Wency, can you sign this for me? It's just a formality for the inheritance procedures. Babauhin ko papa mo. I need to fast-track everything para hindi ka na ma-stress sa mga legalities. Please, sign it here, love. Tinitigan ni Wenceslao ang panulat na inaalok ni Leandro. Ang puting papel ay tila naging isang puting tela na nakatakdang itakip sa kanyang sariling kabaong. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang bawat desisyon, isang lagda na maaaring maging huling pako sa kanyang libingan o ang simula ng kanyang paglaya. Ang bawat pihit ng manibela ay tila isang hakbang palayo sa impyernong tinatawag niyang tahanan sa piling ni Leandro. Nagdahilan si Wenceslao na pupunta siya sa simbahan upang mag-alay ng espesyal na nobena para sa kanyang ama. Isang dahilan na hindi matatanggihan ni Doña Caridad dahil sa labis nitong pagpapahalaga sa panlabas na anyo ng pagiging madasalin. Ngunit ang kalsadang kanyang tinatahak ay hindi patungo sa bayan, kundi sa isang liblib na daan patungo sa isang lumang kumbento sa paanan ng bundok. Sinalubong siya ni Isandro sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang mukha ng matandang investigador
ay puno ng pag-aalala habang iginigiya siya nito sa loob ng matahimik na pasilyo ng kumbento. Ang amoy ng lumang kahoy at namamatay na kandila ay bumalot sa kanyang pandinig na nagbibigay ng kakaibang katahimikan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Wensi, maging matatag ka. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita. Bulong ni Isandro bago binuksan ang isang mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo. Sa gitna ng maliit na silid, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bombilya, nakaupo ang isang lalaking puno ng benda ang muka at mga bisig. Nang marinig ang yabag ni Wensi, dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang mga mata nito, ang mga matang nagbigay sa kanya ng lakas mula pa noong bata siya, ay muling nagningning sa gitna ng hapdi. Itay? Ang boses ni Wensi ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi siya makapaniwala. Ang ama na inakala niyang nilamon na ng lupa ay narito, humihinga at buhay. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa paanan ni Rafael. Ang init ng palad ng kanyang ama na humawak sa kanyang pisngi ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Anak, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin ito para protektahan ka. Paos na sabi ni Rafael. Ipinaliwanag ni Isandro na bago pa man mangyari ang aksidente, nakaramdam na si Rafael ng panganib at lihim na nagsuot ng proteksyon at nang mahulog ang sasakyan, nailigtas siya ni Isandro bago pa man dumating ang mga tauhan ni Leandro. Ang pagpatay sa kanya ay isang pain upang lumabas ang tunay na kulay ng mga Fajardo. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, ang galit sa puso ni Wensi ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Ang bawat benda sa katawan ng kanyang ama ay nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ni Leandro. Hindi sapat na makuha natin ang pera, Itay. Kailangan nilang pagbayaran ang bawat patak ng dugo mo. Mariing sabi ni Wensi, ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng takot. Tumingin ng seryoso si Isandro sa kanya. Hindi lang si Leandro at ang kanyang ina ang kalaban natin, Wensi. May natuklasan akong isa pang pangalan sa mga dokumento. May isang abogado na kasabwat nila, isang taong nagtatago sa dilim at nagmamanipula ng lahat ng legal na aspeto ng paglipat ng inyong ari-arian. Hanggat hindi natin siya nakikilala, hindi tayo ligtas. Nang magpapaalam na si Wensi upang bumalik sa mansyon para hindi sila paghinalaan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa pagsulyap niya sa side mirror ng kanyang sasakyan habang palabas ng kumbento, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang sasakyang yon ay madalas niyang makita sa garahe ng mga Fajardo. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa takot. Alam ni Leandro ang kumbento. Alam ni Leandro na narito siya. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay naging isang nakakabiinging babala na ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Ang bawat hakbang ni Wenceslao paakyat sa hagdanan ng mansyon ay tila pagyakap sa isang malamig na kamatayan. Ang bawat baitang ay tila bumibigay sa ilalim ng bigat ng kanyang mga lihim. Ang ingay ng ulan sa labas ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay. Isang katahimikan na punong-puno ng mga hindi sinasabing banta. Late ka na yata, Wensi? Akala ko ba ay mabilis lang ang pag-aalay mo ng nobena? Ang tinig ni Leandro ay nanggaling sa madilim na sulok ng sala, malamig at tila may lason. Nakaupo siya doon, hawak ang isang baso ng alak, at ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang lobong naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Ramdam ni Wensi ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na nagpupumiglas na makalabas sa hawla. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan. Maraming tao sa simbahan, Leandro. Nagtagal ako dahil ipinagdasal ko rin ang ating pagsasama.
pagsisinungaling niya, habang ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Tumayo si Leandro at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat yabag nito sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang babala. Nang makalapit ito, naramdaman ni Wency ang amoy ng alak at ang aura ng pagdududa na bumabalot dito. Inabot ni Leandro ang kanyang mukha, hinaplos ang kanyang pisngi sa paraang tila nagmamalasakit. Ngunit ang bawat dampi ng balat nito ay nagbibigay sa kanya ng matinding pandidiri. Really? Because I thought I saw your car near the old convent on the way back from my office. Malayo iyon sa San Guillermo, Wency. Bakit ka naman mapapadpad sa ganoong kaliblib na lugar? Ang tanong ni Leandro ay tila isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanya. Bago pa man makasagot si Wency, bumukas ang pinto ng silid-aklatan at lumabas si Doña Caridad. Hawak nito ang isang maliit at puting piraso ng papel. Ang dan tip ni Isandro na hindi namamalayan ni Wency na nahulog mula sa kanyang bag kaninang umaga. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang mapanganib na ngiti. At sino naman itong Isandro Almeda? Hiya? Bakit may card ng isang investigador sa loob ng iyong gamit? Huwag mong sabihing nagdududa ka sa kakayahan ng asawa mo na ayusin ang mga ari-arian ng iyong ama? Ang tinig ni Caridad ay punong-puno ng mapang-aping awtoridad. Ginamit nito ang konsepto ng hiya upang ipamukha kay Wency na ang paghahanap ng katotohanan ay isang pagtataksil sa pamilyang kumupkop sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod ni Wency. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang benda sa mukha ng kanyang ama. Naalala niya ang bawat patak ng pawis niya sa harap ng pugon. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. He's just someone from the insurance company, Mama. Gusto ko lang siguraduhin na makuha natin ang nararapat para sa Syonggo. Maingat niyang sagot, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging masunuring asawa. Tila nagpalitan ng makahulugang tingin ang mag-ina. Isang sandali ng nakakangilong katahimikan ang namagitan. Bago muling nagsalita si Leandro, ang kanyang boses ay tila bumalik sa dati nitong lambing na may kasamang kakaibang pahiwatig. Masyado ka nang napapagod sa lahat ng ito, love? I think you need a break. Why don't we go on a short vacation? May rest house ang kaibigan ko sa bundok. Just the two of us. We can leave tomorrow morning para makapag-relax ka naman at makalimot sa lahat ng lungkot. Tumalikod si Leandro upang ilapag ang kanyang baso habang si Wency ay naiwang nakatayo, nanginginig at tila nawalan ng hininga. Alam niya ang ibig sabihin ng bakasyong yon. Hindi iyon para sa kanyang kapahingahan. Iyon ay para sa kanyang tuluyang pagkatahimik. Ang bundok na sinasabi ni Leandro ay hindi lugar ng bakasyon, kundi isang dambana kung saan balak siyang ialay ng lalaking pinakasalan niya. Ubusin mo na ang salabat na yan, Wency. Mainam yan para gumaan ang pakiramdam mo at kumalma ang iyong mga nerves. Ang malambing na utos ni Leandro habang ang kanilang sasakyan ay dahan-dahang umaakyat sa palikulikong daan ng kabundukan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng dashboard, ang mukha ng kanyang asawa ay tila isang anghel. Ngunit sa puso ni Wenceslao, alam niyang ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay isang matamis na kasinungalingan. Inabot ni Wency ang baso. Ang init ng tsa ay tila nanunuot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa bintana. Sa labas ay ang madilim na kakahuyan at ang malalim na bangin na tila naghihintay ng biktima. Nararamdaman niya ang bigat ng wallet sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang maliit na litrato ng kanyang ama. Ang kanyang huling lakas sa gitna ng labanang ito. Salamat, Leandro. You're always so thoughtful. Mahina niyang sagot bago pilit na uminom. Ngunit hindi nagtagal. Ang bawat hininga ni Wenceslao ay naging isang pasakit. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga puno sa labas ay naging mga malalabong guhit ng itim at berde. Ang kanyang mga talukap ay tila may mga mabibigat na bakal na nakakabit. Humihila sa kanya pababa
sa isang madilim na balon ng kawalan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa na hindi na sumusunod sa kanyang isipan. "Love? Are you okay? Mukhang inaantok ka na." Ang boses ni Leandro ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malayo at hindi na malinaw. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki nang makita niyang bumagsak ang ulo ni Wency sa sandalan ng upuan. Wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging ang lalamig na determinasyon ng isang mamamatay tao ang natira. Dahan-dahang itinigil ni Leandro ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa mismong bahagi kung saan ang proteksyon ng kalsada ay sadyang nawawala. Lumabas siya at lumapit sa panig ng kanyang asawa. Tinitigan niya si Wency, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ang babaeng naging tapat sa kanya hanggang sa huling sandali. "You're too good for this world, Wency, and unfortunately, you're standing in the way of my future. Patawarin mo ako, pero kailangan itong matapos ngayon." Isinakay ni Leandro ang sasakyan sa neutral. Ang kanyang mga kamay ay marahas na itinulak ang mabigat na bakal mula sa likuran. Ang sasakyan ay nagsimulang gumulong dahan-dahan sa simula, hanggang sa makuha nito ang buong puwersa ng grabidad. Sa loob, ang walang malay na katawan ni Wenceslao ay tila isang manikang itinapon sa hangin. Ang marahas na pagdausdos ng gulong sa tuyong lupa at ang pagbagsak ng sasakyan sa mga malalaking bato sa ilalim ng bangin ay lumikha ng isang nakakangilong tunog ng nayuyupi na metal. Ang bawat pagtama ng sasakyan sa mga puno ay nagdulot ng pagbasag ng mga salamin. Ang mga kristal ay humalo sa hangin, tila mga bituing bumabagsak, hanggang sa ang lahat ay natapos sa isang malakas na pagbaligtad at ang unti-unting paglamon ng apoy sa makina ng sasakyan. Nakatayo si Leandro sa tuktok ng bangin, hinihingal habang pinapanood ang usok na nagmumula sa ibaba. Inayos niya ang kanyang buhok at ang kanyang polo. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging isang nagdadalamhating biyudo sa isang iglap. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. "Mama, tapos na. Wala na si Wenceslao." Ngunit sa ilalim ng bangin, sa gitna ng nagngangalit na apoy at ang amoy ng natutunog na goma, isang duguang kamay ang dahan-dahang kumilos mula sa pagkakaipit sa ilalim ng nayuping pinto. Isang mahinang pag-ungol ng sakit ang pilit na kumawala sa mga labi ni Wency, habang ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng malabo at madugong paningin. Ang huling nakita niya bago tuluyang lamunin ng dilim ay ang liwanag ng apoy na tila naging simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa impyerno. Ang bawat hininga ni Wenceslao ay tila isang paghila ng libu-libong karayom sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang ulirat, unti-unting nanuot ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng aircon na tila humahalik sa kanyang mga pasa. Hindi niya magalaw ang kanyang mga daliri. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binalot ng mabigat na semento. Ngunit sa gitna ng sakit, ang kanyang pandinig ay unti-unting nagising. Tila isang radyong pilit na naghahanap ng signal sa gitna ng ingay. Ang mahinang pag-ikot ng kandado ng pinto ay pumutol sa katahimikan ng silid. Kasunod ang marahang yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Sigurado ka bang hindi niya narinig ang kahit ano bago nahulog ang sasakyan, Leandro? "We cannot afford any mistakes now that she's alive." Ang boses ni Doña Caridad ay tila isang bulong ng ahas, walang bahid ng pag-aalala sa kalagayan ng manugang. "She was drugged, Mama. Ang tanging maaalala niya ay ang dilim ng bangin." Sagot ni Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng inis, sa halip na pagsisisi. Ang mahalaga ngayon, the doctor said she might have brain trauma. This is our chance. Kapag idineklara siyang mentally unstable, ang kontrol sa Congo at sa mga lupain ni Rafael ay mapupunta sa atin nang walang kahirap-hirap. It's better this way than a funeral
that would attract police investigation. Isang mahina at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro habang pinagmamasdan ang duguang mukha ng kanyang asawa. Ang ritmo ng makinang nagbabantay sa paghinga ni Wency ay ang tanging nagpapatunay na siya ay buhay pa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ng mag-ina ay tila isang uling na nagpapaninga sa apoy ng kanyang paghihiganti. Dahan-dahang idinilat ni Wenceslao ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila naging isang blankong canvas kung saan iguguhit niya ang kanyang bagong pagkatao. Nang mapansin ni Leandro na gising na siya, mabilis na nagbago ang anyo nito. Ang mukha ng isang mamamatay tao ay biglang napalitan ng mukha ng isang nagdadalamhating asawa. Love? Oh God! Salamat at gising ka na! Mabilis na lumapit si Leandro at hinawakan ang kamay ni Wency. Huwag kang mag-alala, I'm here. You're safe now. Tinitigan siya ni Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Tila isang lawa na binalot ng makapal na hamog. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot na tila isang batang nawawala sa dilim. Sino kayo? Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, mahina at puno ng pagkalito. Nasaan ako? Sino ako? Ang gulat sa mukha ni Leandro ay panandalian lamang bago ito napalitan ng isang lihim na katuwaan na pilit nitong itinatago sa likod ng huwad na pag-aalala. Wency, it's me, Leandro. Your husband. At ito ang mama karidad mo. Hindi mo ba kami kilala? Umiling si Wenceslao. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa kalituhan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kailangan niyang itanggi ang kanyang sarili sa harap ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakaunipormeng puti ang pumasok sa silid. Si Nurse Salome. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng malalim kay Wency, isang titig na tila tumatagos sa maskara na kasusuot pa lamang ng biktima. Masyado pang mahina ang pasyente. Ang malamig na sabi ni Salome habang tinitignan ang medical chart. Kailangan niya ng matinding pahinga at espesyal na pangangalaga. Lumapit si Doña Caridad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang baliw na manugang. Kung ganoon, mas mabuting iuwi na natin siya sa mansyon sa lalong madaling panahon. Mas maaalagaan natin siya doon, Leandro. At mas masisiguro nating walang ibang makakausap ang asawa mo, kundi tayo lang. Ang bawat salita ni Caridad ay tila isang tanikala na muling pumupulupot sa leeg ni Wenceslao. Alam niyang ang pagbabalik sa mansyong yon ay ang pagpasok muli sa kuta ng kaaway, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang malaman niya ang bawat lihim nila. Habang nakapikit si Wency, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng silid. Ano ang mas nakakatakot? Ang mamatay sa bangin o ang mabuhay sa piling ng mga taong bibilangin ang bawat hininga mo hanggang sa ikaw ay tuluyang mawala? Ang malawak at malamig na silid sa loob ng mansyon ng mga Fajardo ay tila naging isang hawla na gawa sa ginto at velvet. Ang bawat aninong gumagalaw sa dingding ay nagpapaalala kay Wenceslao na ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga matang uhaw sa kanyang huling hininga. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Nurse Salome. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalagay ng mga gamot sa isang tray, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapagmasid sa kabila ng maamong mukha. Nang matiyak na walang ibang tao sa loob, dahan-dahang lumapit si Salome at hinawakan ang kamay ni Wenceslao. Ang haplos nito ay hindi gaya ng kay Leandro. Ito ay puno ng unawa at pait. Alam kong gising ka, Wency. Ang mga matang iyan ay hindi matatago ang lalim ng iyong puot. Bulong ng nurse sa isang boses na halos hindi marinig. Dahan-dahang idinilat ni Wenceslao ang kanyang mga mata. Ang kanyang nangiti ay tuluyang naglaho.
napalitan ng isang anyong matigas at puno ng determinasyon. Salamat sa pagtulong sa akin na makauwi rito, Salome. Pero paano mo nalaman? Dahil naranasan ko rin ang naging karanasan mo. Tugon ni Salome habang tinitignan ang pintong nakasara. Ang aking dating asawa ay isang taong may kapangyarihan at yaman. At gaya ng ginagawa nila sa'yo, ginamit din niya ang lahat ng uri ng manipulasyon para gawin akong bilanggo sa sarili kong tahanan. Wenshi, hindi ka nag-iisa. Ang mga gamot na ibinibigay nila sa'yo ay mga pampakalma lamang na unti-unting nagpapahina sa iyong isipan. Kailangan nating palitan ang mga yon. Sa bawat gabi na lumilipas, si Salome ang naging lihim na katuwang ni Wencesla. Sa ilalim ng kadiliman, habang ang mansyon ay nakalubog sa tahimik na pagtulog, sinimulan nilang palitan ang mga gamot ng mga bitamina at tsaa na nakakapagpabuti sa lagay ni Wency. Ginamit ni Wencesla ang bawat oras ng kanyang pagpapanggap bilang walang malay upang makinig sa bawat usapan sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang nagkukunwaring tulog, narinig ni Wency ang tinig ni Leandro sa labas ng pintuan. Kausap ang isang babaeng hindi pamilyar. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang lahat. Ang babaeng iyon ay wala nang pakialam. Tila isang blangkong pahina na lamang na maari na nating sulatan ng ating sariling kasaysayan. Pagkatapos nito, ikaw na ang magiging reyna ng mansyong ito. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Wencesla. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, pilit niyang pinanatiling matatag ang kanyang paghinga. Ang bawat hapdi ay ginawa niyang lakas. Sa bawat araw na siya ay tinatawag na baliw o walang alam ni Doña Caridad, unti-unti niyang itinatanim sa kanyang isipan ang bawat pagkakamali ng kanyang mga kalaban. Nang makalabas ang babae at tuluyang tumahimik ang pasilyo, dahan-dahang bumangon si Wencesla mula sa kanyang kama. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng mahina at matatakutin ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang babaeng handang pumasok sa laro, handang maging pain, at higit sa lahat, handang maging kamatayan ng mga taong nagtangkang ilibing siya ng buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Salome ng mahigpit. Simulan na natin ang paglalaro. Kung gusto nilang maging baliw ako, ipapakita ko sa kanila ang isang baliw na hindi nila kailanman malilimutan. Ang malalim na gabi sa mansyon ng mga Fajardo ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tila may libu-libong tinik. Sa bawat sulok ng madidilim na pasilyo, ang hanging umiihip mula sa bahagyang nakabukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at namamatay na kandila. Ito ang simula ng laro ni Wencesla. Isang laro kung saan ang katotohanan ay gagamitin niyang sandata upang gisingin ang mga natutulog na demonyo sa budhi ng kanyang mga kaaway. Sa loob ng silid ni Doña Caridad, ang matanda ay balisa sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat kaluskos ng mga sanga ng puno sa labas na humahampas sa salamin ng bintana ay tila mga daliring kumakatok, naghahanap ng hustisya. Biglang bumukas ng marahan ang pinto ng kanyang silid. Walang tunog ng yapak. Tanging ang marahang paggalaw ng hangin ang nagpahiwatig na may pumasok. Itay, bakit po kayo narito? Bakit basa ang inyong barong? Bakit puno ng putik ang inyong mga kamay? Ang boses ni Wencesla ay nanggaling sa dilim, malayong malayo sa dati niyang tono. Ito ay paos, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa at punong-puno ng panginginig. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Doña Caridad. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nakita niya si Wency na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang mahaba nitong buhok ay nakalaylay at ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Wencesla, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka. Bumalik ka sa kwarto mo. Sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot.
Sinasabi ni Itay, malamig daw sa ilalim ng bangin, Mama Caridad. Tinatanong niya kung bakit ninyo kinuha ang preno ng kanyang sasakyan. Bakit daw ninyo siya hinayaang malunod sa dilim? Lumapit pa ng bahagya si Wency. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasisinaga ng liwanag ng buwan na nagmumukhang isang maputlang multo. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Nurse Salome ay tahimik na gumagalaw. Gamit ang isang manipis na kawad, dahan-dahan niyang hinila ang isang mabigat na florera sa dulo ng pasilyo hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig. Ang pagkababasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na sinundan ng isang mahabang kaladkad ng bakal na tila may hinihilang kabaong. Doña Pilar, pakiusap. Ang mga telang yan ay bayad na ng mga kliyente ko. Huwag niyo naman pong itapon sa putikan. Ang mahina, ngunit nanginginig, na pagsusumamo ni Tere. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa tindi ng lalamunang nanunuyo dahil sa pilit na pinipigilang pag-iyak. Nang bumalik si Leandro sa kanyang kwarto upang tingnan ang kanyang asawa, nakita niya si Wenceslao na mahimbing na natutulog, tila walang alam sa nangyayaring kaguluhan. Ngunit hindi mapakali ang kalooban ni Leandro. Ang takot na kanyang nararamdaman ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa kanyang sariling krimen na unti-unting bumabalik upang lamunin siya. Kinabukasan, isang sobrang walang pangalan ang iniwan sa ibabaw ng mesa ni Leandro sa kanyang opisina. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang sulat kamay ni Rafael Villarama. Ang nakasulat ay iisang pangungusap lamang. Ang katotohanan ay hindi na baon sa bangin. Sa matinding galit at pagdududa, mabilis na nagtungo si Leandro sa silid ni Wency habang ang huli ay nasa banyo kasama si Salome. Marahas niyang hinalughog ang bawat sulok ng silid, itinapon ang mga unan at hinila ang mga kumot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghahanap ng anumang ebidensya na ang kanyang asawa ay nagkukunwari lamang. Sa ilalim ng malambot na punda ng unan ni Wenceslao, naramdaman ng mga daliri ni Leandro ang isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang inilabas ito, isang maliit at itim na cellphone na patuloy na umiilaw dahil sa isang papasok na mensahe. Ang bawat hininga ni Leandro ay naging mabigat. Ang kanyang pagdududa ay naging isang ganap na banta. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Wenceslao. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inosenteng gulat habang nakatingin sa asawang hawak ang kanyang pinakatatagong lihim. Nanigas ang buong katawan ni Wenceslao nang makita ang maliit na itim na telepono sa kamay ni Leandro. Ang liwanag mula sa screen nito ay tila isang nagbabagang uling na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa likod niya, naramdaman ni Wency ang biglang pagpigil ng hininga ni Salome. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ano ito, Wency? Akala ko ba ay wala kang maalala? Bakit may itinatago kang cellphone sa ilalim ng iyong unan? Ang boses ni Leandro ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinihintay ang sagot ng asawa. Bago pa man makapagsalita si Wency, mabilis na lumapit si Salome. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskara ng profesionalismo sa gitna ng panganib. Sir, pasensya na po. Sa akin po ang teleponong iyan. Nakalimutan ko po siguro nang ayusin ko ang higaan ni Ma'am Wency kanina. Minsan po ay pinapahiram ko siya ng lumakong gadgets para lang may mapaglaruan ang kanyang mga daliri. Bahagi po yun ng therapy para sa kanyang motor skills. Tinitigan ni Leandro si Salome ng matagal. Tila sinusukat kung nagsasabi ito ng totoo. Dahan-dahan niyang ibinigay ang telepono sa nurse, ngunit ang pagdududa ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha. Siguraduhin mo lang, nurse. Ayokong may mga sikretong nangyayari sa loob ng bahay ko. Lumipas ang ilang araw at ang tensyon sa mansyon ay lalo pang tumindi nang magdala si Leandro ng isang bagong panauhin.
Isang babaeng nagngangalang Samantha na ayon kay Leandro ay isang executive assistant na tutulong sa pag-aayos ng mga papeles ng Shongo. Ngunit ang bawat haplos nito sa braso ni Leandro at ang mapang-uyam na tingin nito kay Wency ay nagsasabi ng ibang katotohanan. So ito pala ang asawa mo? She looks wasted. Ang malakas na komento ni Samantha habang nakaupo sa tapat ni Wency sa dining table. Hindi nito ikinahihiya ang kanyang presensya, tila ba ang mansyong yun ay kanya na rin. Masyado kang nahihirapan sa pag-aalaga sa kanya, Leandro. You deserve someone who can actually stand by your side. Hindi yung kailangan pang subuan ng pagkain. Pinilit ni Wenceslao na panatilihin ang kanyang blangkong tingin habang sa ilalim ng mesa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad. Ang bawat halakhak ni Samantha ay tila isang sampal sa kanyang dangal. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang isa pang maliit na recorder na ibinigay ni Salome ay tahimik na kumukuha ng bawat salita ng pagtataksil. Isang hapon, habang nagtitimpla ng mainit na tsaa si Salome para kay Wency, pumasok si Samantha sa silid at sinimulang insultuhin ang mga gamit ni Wency. Alam mo, kapag naitapon ka na sa mental hospital, ang unang gagawin ko ay sunugin ang lahat ng basura mong gamit. This room needs a total makeover, just like your life. Dahan-dahang tumayo si Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa kawalan. Hawak niya ang tasa ng bagong timplang tsa na naglalabas pa ng usok dahil sa tindi ng init. Sa isang tila aksidenteng pagkakataon, habang naglalakad siya patungo sa bintana, mabilis siyang lumingon at tuluyang natapon ang buong nilalaman ng tasa sa mamahaling sutlang damit ni Samantha. Ang matinis na sigaw ng sakit ni Samantha ay umaling-awngaw sa buong silid nang madampi ang kumukulong tubig sa kanyang balat. "You stupid woman! Look what you did!" Sigaw nito habang pilit na pinupunasan ang kanyang damit. "Ghost! May ghost sa likod mo!" Ang tanging bulong ni Wency. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng huwad na takot. Tumakbo siya sa sulok ng silid at nagtago sa likod ni Salome na tila isang batang takot na takot. Nang dumating si Leandro dahil sa ingay, nakita niya ang naglulupasay na si Samantha at ang nanginginig na si Wency. Sa sandaling iyon, ang galit ni Samantha ay tila naging kumpirmasyon para kay Leandro na ang kanyang asawa ay tuluyan na ngang nawala sa katinuan, isang bagay na pabor sa kanyang plano. Nang muling tumahimik ang lahat, palihim na iniabot ni Salome ang isang maliit na papel kay Wency habang naglilinis ng kalat. Ito ay isang mensahe mula kay Isandro na dinala ng isang tagahatid ng pagkain kanina. Binasa ito ni Wency sa ilalim ng kanyang kumot. Handa na ang lahat. Ngayong gabi, magsisimula na ang tunay na pagbawi. Ang bawat hibla ng katawan ni Wency ay nanigas sa kaba at pananabik. Ang gabi ay paparating na at kasabay nito ang pagbagsak ng mga pader ng kasinungalingang itinayo ng mga Fajardo. Ang bango ng litson at ang ningning ng mga kristal na chandelier sa gitna ng sala ay tila isang malupit na biro para kay Wenceslao. Ngayong gabi ang taunang fiesta sa kanilang bayan at ginamit ito ni Doña Caridad upang ipakita sa buong alta sosyedad ng Pampanga na ang pamilya Fajardo ay nananatiling matatag sa kabila ng mga trahedya. Ngunit sa likod ng mga mamahaling alak at mapagpanggap na tawanan, may isang lason na unti-unting kumakalat. Si Wency ay nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang mga panauhin ay nagbubulungan. Kawawa naman si Wenceslao, tuluyan nang nawala sa sarili. Ang naririnig niyang sabi ng isang matandang babaeng may hawak na abaniko. Ngunit hindi nila alam, sa bawat segundo ng kanyang pananahimik ay lalong nagiging matalas ang kanyang pakiramdam. Biglang tumayo si Wenceslao sa gitna ng karamihan. Ang kanyang pagkilos ay tila isang nasirang plaka, pabigla-bigla at puno ng kaba. "Itay?"
Nasaan ang susi? Ang bakal na kahon sa lagarian. Nandoon ang lahat ng ginto mo, di ba? Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang patigilin ang musika at ang tawanan ng mga tao. Nakita ni Wency ang biglang pagbabago sa mukha ni Leandro. Ang kanyang asawa, na kanina ay abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, ay biglang napatitig sa kanya nang may halong gulat at matinding kasakiman. Nilapitan siya ni Leandro at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit, isang haplos na naglalayong manakit sa kabila ng kanyang nangiti para sa mga panauhin. "Love, what are you saying? You need to rest. Let's go upstairs." Ang pilit na bulong nito. "Huwag mong kukunin ang susi, Leandro," sabi ni Itay. "Para lang yon sa mga taong tapat ang puso." Ang bakal na kahon sa ilalim ng mga lumang tablon sa Syonggo. "Doon mo itinago ang buhay natin, Itay." Patuloy ni Wency habang pilit siyang nagpupumiglas. Ang kahihiyang nadarama ni Doña Caridad ay mababakas sa pamumutla ng kanyang mukha. Ngunit para kay Leandro, ang bawat salita ni Wency ay isang mapa patungo sa isang kayamanang hindi niya inaasahan. Nang tuluyan ng makaalis ang mga panauhin at mabalot ng katahimikan ng mansyon, iniwan ni Leandro si Wency sa kanilang silid. Ngunit bago umalis, tinitigan siya nito nang may kakaibang ningning sa mga mata. Alam ni Wency, kumagat na ang kanyang pin. Dahan-dahang lumapit si Wenceslao sa kanyang tokador. Kinuha niya ang kanyang suklay at maingat na inayos ang kanyang buhok. Naglagay siya ng kaunting kolorete sa kanyang maputlang pisngi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng handang ialay ang kanyang sarili para sa katarungan. "Para sa iyo ito, Itay. Ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat ng ito." Iyang mahina niyang bulong sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa litrato ni Rafael na nakatago sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali ng pagtanggap na maaaring ito na ang huli niyang gabi bilang isang biktima. "Halika na, Wency. Pupunta tayo sa lagarian. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang kahon na sinasabi mo." Ang utos ni Leandro pagpasok sa silid. Wala na ang maskara ng pagiging maunawaing asawa. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking nilalamon ng sariling kasakiman. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang kanilang sasakyan ay dahan-dahang tinatahak ang daan patungo sa lumang Syonggo ng mga Villarama. Ang tunog ng makina ay tila isang ungol ng isang halimaw na nagugutom sa katahimikan. Ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay nagdadala ng amoy ng sariwang tabla at alikabok. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Wency ng kapayapaan, ngunit ngayon ay puno ng pangamba. Habang papalapit sila sa madilim na bodega, biglang itinigil ni Leandro ang sasakyan sa gitna ng daan. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Dahan-dahang lumingon si Leandro kay Wency at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Wency ang isang bagay na nagpakaba sa kanyang buong pagkatao. Mula sa kanyang tagiliran, dahan-dahang inilabas ni Leandro ang isang itim at malamig na piraso ng bakal, isang baril. Ipinatong niya ito sa kanyang kandungan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Wency, puno ng isang nakapangingilabot na determinasyon. "You're going to give me that safe, Wency, and once I have it, we don't need to play this game of amnesia anymore. Mapapagod ka na rin sa wakas, love." Ang lumang Syonggo ng mga Villarama ay tila isang malaking libingan ng mga alaala sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang amoy ng tuyong lagari at ang alikabok na sumasayaw sa hangin ay nagpapaalala kay Wenceslao ng mga hapon kung kailan masaya siyang pinapanood ang kanyang ama na humuhubog ng sining mula sa mga troso. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng bodegang ito ay tila binabalot ng malupit na anino ni Leandro. Itinulak ni Leandro si Wency papasok. Ang dulo ng baril ay nakabaon sa likuran ng babae. "Dito, Leandro, sa ilalim ng mga tablon na ito,
Ang mahinang bulong ni Wency. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusup. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na sahig ay tila isang panalangin para sa katarungan. Marahas na hinawi ni Leandro ang mga lumang kahoy hanggang sa lumitaw ang isang kinakalawang na bakal na kahon na nakabaon sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ang laway niya ay tila gustong tumulo sa pag-aakalang hawak na niya ang yaman na magliligtas sa kanya mula sa pagkakautang. The code, Wency! Ano ang kombinasyon? Don't play games with me now, or I swear, dito na rin kita itatambak kasama ng mga bulok na kahoy na ito. Dahan-dahang lumapit si Wencesla. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng sugat mula sa pagluluto ng bibingka, ay dahan-dahang humawak sa malamig na bakal ng dial. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang namagitan. Nadama niya ang gasgas sa gilid ng kahon, ang mismong gasgas na ginawa ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang huling haplos sa nakaraan bago niya tuluyang pasabugin ang kasalukuyan. Sa bawat pag-ikot ng dial, ang tunog ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila tibok ng pusong bumibilis. Nang marinig ang huling pagpihit na nagpapahiwatig na bukas na ang kahon, mabilis na tinulak ni Leandro si Wency at siya mismo ang nagbukas nito. Ngunit ang kanyang katuwaan ay biglang napalitan ng isang nakakangilong katahimikan. Sa loob ng kahon, walang kumikinang na ginto. Walang tumpok ng pera. Ang tanging naroon ay isang lumang Biblia na kupas na ang pabalat at isang piraso ng papel na may sulat kamay na malaki at mariin. Dahan-dahang binasa ni Leandro ang nakasulat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang katotohanan ang maglilibing sa kasinungalingan. Ano ito? Nasaan ang ginto? Paglaruan mo ba ako, Wency? Humarap si Leandro sa kanyang asawa. Ang baril ay nakatutok na ngayon sa pagitan ng mga mata ni Wencesla. Dito na tuluyang bumagsak ang maskara. Tumayo ng tuwid si Wencesla. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kalituhan ay naging kasing talim ng kidlat. Nawala ang panginginig ng kanyang boses. Walang ginto rito, Leandro. Ang tanging narito ay ang iyong hatol. I know everything. Alam kong tinanggal mo ang preno ng sasakyan ni Ite. Alam kong nilason mo ang tsaa ko sa bundok. At alam kong sa bawat gabing hinahalikan mo ako, iniisip mo kung paano mo ako papatayin. Ang gulat sa mukha ni Leandro ay hindi matatawaran. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakatakot na halakhak ang kumawala sa kanya. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. So you finally woke up? Akala mo ba ay mananalo ka? You are alone, Wency. Sino ang maniniwala sa isang babaeng idineklara naming baliw? Once I pull this trigger, the story ends here. The story is just beginning, Leandro, ang malamig na sagot ni Wency. Nakalimutan mo yata. Ang bodegang ito ay hindi lang imbakan ng kahoy. Ito ang puso ng mga Villarama. At ang bawat salitang sinabi mo kanina. Ang pag-amin mo sa lahat ay hindi lang ako ang nakarinig. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng mga sapatos sa ibabaw ng tuyong lagari ay nanggaling sa madidilim na sulok ng bodega. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Ang bawat hininga ni Leandro ay naging pasakal sa kanyang lalamunan nang mapagtanto niyang ang katahimikan ng gabi ay isa palang patibong na dahan-dahang sumasara. Ang bawat sulok ng bodega ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga flashlight. Tila mga bituing bumagsak upang itaboy ang kadiliman. Sa gitna ng liwanag na yon, isang anino ang dahan-dahang humakbang palabas mula sa likod ng malalaking troso. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na nagpapayanig sa lupaing kinatatayuan ni Leandro. Nanigas ang mga daliri ni Leandro sa hawak niyang baril. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan nang makita ang mukha ng lalaking matagal na niyang inakalang nabaon sa limot. Hindi maaari. Patay ka na. I saw the accident. Impossible.
Ang gumaralgal na sigaw ni Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng kilabot na tila nakakita ng isang tunay na multo. Ang masamang damo ay mahirap mamatay, Leandro, pero ang masamang tao ay laging nahuhuli sa sarili niyang bitag. Ang paos, ngunit mariing boses ni Rafael Villarama ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tanging ang malalim na pait at ang pagmamahal ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Kasabay ng paglitaw ni Rafael ay ang pagpasok ng mga pulis sa pangunguna ni Isandro. Ibagsak mo ang baril, Leandro. Wala ka nang matatakbuhan. Ang utos ni Isandro habang ang dulo ng mga sandata ng awtoridad ay nakatutok sa dibdib ng lalaking nagtaksil sa lahat. Sa sandaling iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa labas ng bodega at mabilis na bumaba si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan sa pag-aakalang tapos na ang lahat at hawak na nila ang yaman. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang natunaw at napalitan ng isang nakakapangilabot na pamumutla nang makita niya si Rafael na nakatayo, buhay na buhay, sa tabi ng kanyang duguang manugang. Rafael? Ang mahinang bulong ni Caridad, ang kanyang tuhod ay nanginginig habang pinagmamasdan ang paligid. Listen to this, Mama. Listen to your brilliant son. Ang malamig na sabi ni Wenceslao habang itinataas ang isang maliit na recorder. Isang pindot lamang at ang boses ni Leandro ay muling narinig. Ang kanyang pag-amin sa pagtanggal ng preno, ang paglason sa tsaa, at ang balak na pagpatay kay Wency sa gabing iyon. Ang bawat salita ay tila mga pako na itinatanim sa kabaong ng pamilya Fajardo. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Leandro at marahas na kinuha ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkakasa ng mga posas sa kanyang mga pulso ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Wency. Wala na ang mapagmataas na abogado. Ang natira na lamang ay isang lalaking basag ang pagkatao, umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng taong binalak niyang paslangin. Tinitigan ni Wenceslao si Leandro habang ito ay hinihila palabas. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, isang banayad at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang golden moment ng ganap na paglaya. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nakahinga ng maluwag pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkalunod sa kasinungalingan. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ang mag-ina, biglang humawak si Doña Caridad sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula bago naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay naningkit sa tindi ng sakit. Ang sumpang ito, hindi pa tapos. Ang huling bulong ng matanda sa tapat ng tenga ni Wency bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang gulo ng mga yabag at ang sigaw ng mga pulis na humihingi ng tulong medikal ay naging isang malabong ingay na lamang para kay Wenceslao. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ama, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng bodega, nagbabadya ng isang bagong simula na wala ng bahid ng takot. Ang bawat hampas ng kahoy na gavel sa lamesa ng hukom ay tila isang huling pako sa kabaong ng dangal ng mga Fajardo. Ang loob ng korte ay punong-puno ng mga taong nais saksihan ang pagbagsak ng tanyag na pamilya, ngunit sa gitna ng ingay ng mga bulungan at ang flash ng mga kamera, si Wenceslao ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing ningning ng katotohanang matagal na niyang ipinaglaban. Sa kabilang panig, ang eksenang nagaganap ay tila isang teleserye ng pagkakanulo. Si Leandro, na dati ay laging nakasuot ng plansadong Amerikana at may ngiti ng isang matagumpay na abogado, ay mukhang isang basang sisiw. Sa kanyang desperasyon na makatakas sa habambuhay na pagkabilanggo, itinuro niya ang sariling ina. Siya ang nag-utos sa akin. Ang mama ang may gusto sa lahat ng ito. I was just following her instructions because I didn't want the family to go bankrupt.
Ang sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at kawalan ng hiya. Hindi naman nagpaawat si Doña Caridad na sa kabila ng kanyang panghihina pagkatapos ng atake sa puso, ay nagawa pang lumingon sa anak ng may nanlilisik na mga mata. Walang utang na loob. Iniligtas kita sa mga utang mo sa sugal. At ngayon, ay ilalaglag mo ako? You were the one who cut the brakes, Leandro. I witnessed everything. Ang kanilang pag-aaway sa gitna ng korte ay naging isang malupit na salamin ng kanilang tunay na pagkatao. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at gumuho sa gitna ng pansariling interes. Nang tawagin si Wenceslao sa witness stand, ang buong silid ay natahimik. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng libu-libong bibingka na kanyang niluto sa ilalim ng ulan. Tiningnan niya si Leandro ng direkta sa mga mata. Isang tingin na walang halong galit, kundi puno ng matinding awa. Pinakasalan kita dahil naniwala ako sa pag-ibig mo, Leandro. Ngunit ang kinuha mo sa akin ay hindi lang ang ari-arian ng aking ama, kundi ang tiwala ko sa tao. Ang simula ni Wency, ang kanyang boses, ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng korte. Ngunit salamat din sa inyo dahil sa dilim na ibinigay ninyo, natutunan kong hanapin ang sarili kong liwanag. Nang basahin ang hatol na guilty para sa mga kasong attempted murder, land grabbing, at falsification of documents, ang tunog ng pag-iyak ni Leandro at ang pagbagsak ng balikat ni Caridad ay naging isang musika ng katarungan para kay Wency. Habang inilalabas ang mag-ina na nakaposas, humiling si Wency ng isang sandali upang lapitan si Leandro sa harap ng mga rehas ng kulungan bago ito tuluyang ibalik sa selda. Dahan-dahang hinubad ni Wenceslao ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na ito ay simbolo ng lahat ng sakit at pagdurusa na kanyang tiniis. Iniabot niya ito kay Leandro, inilaglag sa kanyang palad na tila isang piraso ng basura. Keep it, Leandro. Gamitin mo yan para maalala mo ang bawat sandaling naging asawa kita at ang bawat sandaling binalak mo akong ilibing. Ito ang kanyang golden moment, isang ganap na pagtalikod sa nakaraang nagpakulong sa kanya. Pagkatapos ng paglilitis, habang inililigpit ni Wency ang mga gamit ni Rafael sa kanilang luma at maalikabok na bahay sa Pampanga, may isang papel na nalaglag mula sa loob ng isang lumang Biblia. Ito ay isang lihim na sulat ng kanyang ama na isinulat bago pa man mangyari ang aksidente. Ang sulat ay patungkol sa kanyang yumaong ina, isang katotohanang hindi kailanman nabanggit ni Rafael sa kanya. Sa aking mahal na Wenceslao, ang simula ng sulat. Ang iyong ina ay hindi namatay sa sakit. May isang lihim na kailangang malaman tungkol sa tunay na dahilan kung bakit tayo naging target ng mga Fajardo mula pa noong una. Napatigil ang mundo ni Wency. Ang bawat letra sa papel ay tila muling naguguhit ng isang bagong misteryong hindi niya inaasahan. Akala niya ay tapos na ang laban. Ngunit sa likod ng bawat saradong pinto, tila may isa pang lihim na naghihintay na mabuksan. Ang halimuyak ng bagong lutong bibingka ay hindi na nagdadala ng pait ng ulan o ang hapdi ng pagkakanulo. Sa halip, ang bawat usok na nagmumula sa mga dahon ng saging ay tila isang dalangin na umaakyat sa langit, nagbabadya ng isang umagang puno ng pag-asa. Sa harap ng isang maaliwalas na gusaling gawa sa matibay na narra at malalaking bintana, nakatayo ang isang karatula. Bahay ni Wency, kanlungan at bagong simula. Dahan-dahang hinaplos ni Wenceslao ang magaspang na ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang mga ito ay matatag na, puno ng kalyo mula sa marangal na paggawa, ngunit malinis mula sa anumang bahid ng kasalanan. Sa tabi niya, si Nurse Salome ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa loob ng center. Ang dating nurse na nagligtas sa kanya sa ospital ay siya na ngayong katuwang ni Wency sa pagpapatakbo ng sentrong ito para sa mga kababaihang biktima
ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang ganda ng ngiti nila, Wency. Look at them! Bulong ni Salome habang nakatingin sa isang grupo ng mga kababaihan na masayang nag-uusap habang natututo ng sining ng paggawa ng puto bumbong at bibingka. Dahil sa wakas, Salome, nahanap na nila ang boses na pilit na ibinaon ng ibang tao. Tugon ni Wency. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit ang isang batang ina. May bakas pa ng pasa sa braso, ngunit may ningning na sa mga mata at iniabot kay Wency ang unang bibingkang naluto nito. Nang kagati ng babae ang sarili niyang gawa at muling mula sang isang tunay na ngiti, naramdaman ni Wency ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman ng mga Fajardo. Samantala, muling nabuksan ang syonggo ng mga Bilarama. Ang tunog ng mga lagari na humahati sa mga troso ay tila isang masayang awitin ng pagbangon. Si Rafael, na masiglana at puno ng sigasig, ay nagtuturo ng pagkakarpintero sa mga kabataang nais magkaroon ng disenteng hanapbuhay. Ang bawat piraso ng kasangkapang lumalabas sa kanilang bodega ay may tatak ng katapatan. Sa gitna ng pagbubukas ng bahay ni Wency, isang lalaking naka-Amerikana ang dahan-dahang lumapit sa gate. Hindi siya pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim na tila nakakaintindi sa bawat sugat ng nakaraan. Tumingin siya kay Wency at ngumiti. Isang ngiti na hindi humihingi ng anuman, kundi ang makasaksi sa isang himala. Nag-iwan siya ng isang basket ng mga puting rosas at isang maliit na card bago tuluyang lumayo at mawala sa karamihan. Sino kaya siya? Ang tanong ni Salome. Ngunit tanging ang misteryong iniwan nito ang sumagot sa hangin. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Wenceslas sa sementeryo ng San Guillermo, ngunit hindi siya pumunta sa puntod ni Rafael. Tumigil siya sa harap ng isang maliit na bahagi ng lupa na walang pangalan, ang lugar kung saan binalak nilang ilibing ang kanyang pagkatao noong gabi ng aksidente. Dahan-dahang lumuhod si Wency. Kinuha niya ang isang dakok ng lupa at hinayaang dumanas ito sa kanyang mga daliri. Tila itinatapon ang huling bakas ng babaeng takot at sunod-sunuran. Dito ko iiwan ang galit, dito ko ililibing ang sakit, ang kanyang mahinang panata. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iwan si Wency ng isang piraso ng bibingka sa ibabaw ng lupang iyon. Isang alay para sa sarili niyang nakaraan. Tumayo siya at tumalikod. Hindi na muling lilingon pa sa hukay na inihanda ng iba para sa kanya. Ngunit sa kanyang paglalakad palayo, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na tila may ibinubulong na babala. Isang lihim na nakatago sa liham ng kanyang ama na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ano ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mamatay ng kanyang ina? At sapat na nga ba ang mga rehas ng kulungan para pigilan ang isang puot na nagmula pa sa nakaraang henerasyon? Ang bawat pagtunog ng batingaw ng simbahan ng San Guillermo ay tila isang malalim na paalala ng paglipas ng panahon. Isang matandang himig na naglalakbay sa mahalumigmig na hangin ng madaling araw. Ang usok mula sa uling na ginagamit ni Wenceslas sa pagluluto ng bibingka ay dahan-dahang humahalo sa makapal na hamog na nagbibigay ng init sa malamig na paligid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Ang bawat paglalagay niya ng itlog na maalat at keso sa ibabaw ng malagkit na galapong ay ginagawa niya ng may ngiti. Isang ngiti ng isang taong hindi na tumatakbo mula sa kanyang anino. Lumapit ang kanyang amang si Rafael na balot ng makapal na jacket at may hawak na 2 tasa ng mainit na barako. Umupo sila sa isang maliit na bangko sa ilalim ng dambana ng krus, ang dambana kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at kung saan din natapos ang lahat ng puot. Inabot ni Rafael ang liham ng kanyang yumaong ina, ang liham na naging huling piraso ng puzzle sa kanilang kasaysayan. Sinasabi sa sulat, anak, na ang iyong ina ay naging biktima rin ng paghahangad ng pamilya Fajardo. Ngunit pinili niyang manahimik noon para lamang masiguro
na hindi madadamay ang iyong kinabukasan. Ang mahinang paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses, ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kapayapaan. Ang katotohanan tungkol sa kanya ay hindi na baon sa limot, Wensi. Ito ay naging binhi ng iyong katatagan. Tumingin si Wenceslao sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang bilangguan na kinaroroonan ngayon ni Leandro at Doña Caridad. Nabalitaan niyang ang kanyang biyenan ay tuluyan ng naparalisa dahil sa huling atake sa puso, habang si Leandro ay unti-unting nawawala sa sariling katinuan dahil sa matinding pagsisisi at takot sa loob ng rehas. Napatawad ko na sila, Itay. Ang mahinang bulong ni Wensi habang pinapanood ang pagsipsip ng lupa sa mga patak ng hamog. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Kung mananatili ang galit sa puso ko, para ko na ring hinayaan ang sarili kong mabulok sa kabaong na inihanda nila para sa akin. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit ang isang batang munting pulubi kay Wensi. Kinuha niya ang pinakamaganda at pinakamainit na bibingka at iniabot ito sa bata nang walang hinihinging kapalit. Ang init ng pagkain na lumipat mula sa kanyang palad patungo sa kamay ng bata ay tila naging simbolo ng pagdaloy ng biyaya. Noon, nagluluto siya para bumuhay ng mga patay na pangarap. Ngayon, nagluluto siya para magbigay ng pag-asa sa mga buhay na nangangarap. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa silangan, ang kulay ng langit ay nagbabago mula sa malungkot na lila patungo sa masiglang kahel at ginto. Ang bahay ni Wensi ay puno na ng mga kababaihang naghahanda para sa kanilang bagong simula. At ang Shuonggo ay muling naglalabas ng amoy ng sariwang nara. Naramdaman ni Wenceslao ang banayad na simoy ng hangin sa kanyang pisngi. Tila isang haplos mula sa kanyang ina. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakalalim ibinaon ng mga kasinungalingan, kundi tungkol sa kung paano mo gagamitin ang lupang iyon upang muling tumubo, magbunga, at maging silungan para sa iba. Wala nang takot, wala nang hapdi. Ang boses na pilit na pinatahimik noon ay isa na ngayong awit ng tagumpay na hindi na kailanman muling mawawala. Ang katotohanan, gaya ng araw, ay maaring matakpan ng ulap ng gabi, ngunit hinding-hindi ito mapipigilan sa muling pagbangon.